Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. This is the continuation of our devotional series entitled Good Manners and Right Conduct, and today we're now in part number 27. Today's episode is entitled Be a Good Guest. In Filipino, maging mabuting bisita. Simulan po natin ito sa pagbasa ng bahagi ng banal na kasulatan mula sa Proverbs 23 verse 12. Ganito po ang sinasabi sa Biblia: Commit yourself to instruction. Listen carefully to words of knowledge. Pagkaloob daw natin ang ating sarili sa mga katuruan at makinig ng husto o maayos sa mga salita ng karunungan. Ngayong araw ay magbibigay po tayo ng mga salita ng karunungan patungkol sa papaano ba tayo magiging mabuting bisita. Bilang mga Kristiyano, maaanyayahan po tayo sa tahanan ng ating mga kapatiran. O di kaya naman ay maanyayahan tayo sa tahanan ng mga ibang tao kahit di sila mga mananampalataya. Magbibigay po ako ng ilang mga panuntunan para makatulong po sa atin kung paano tayo magbibehave, paano ba ang tamang pag-uugali kapag tayo bumibisita sa bahay ng may bahay. Ilalakad ko po kayo mula sa pagpasok hanggang sa paglabas. Pero pong 25 punto, 25 points na nais ko pong ipaalala o ibigay sa inyo ngayong araw. Here are some reminders or instructions to remember when visiting someone else's home. Simulan natin sa number 1. Una, set an appointment and wait for the host to agree before you come. Huwag basta darating sa bahay ng may bahay, siguraduhin nakipag-appointment ka muna bago ka dumating. At pangalawa, never bring anyone with you who has not been invited by the host. Ugaling Pinoy, isa lang inimbitahan, 10 ang kasama. Mali. Kapag ikaw ay inimbitahan, ikaw lang ang inimbitahan, hindi kasama ang iba. So siguraduhin mo na kung gusto mong magsama, sabihin mo sa host na meron kang isasama. Kung siya'y pumayag, edi okay. Number 3, don't arrive too early unless you have been called to help prepare. Huwag darating na maaga kasi pag masyado ka maaga, ma-awkward naman sila kasi marami pang nangyayari doon. Nandun ka na. Nonetheless, kung nandun ka ng maaga, tumulong ka sa paghahanda. Number 4, be punctual. Be there at the agreed time. At kung hindi ka makakarating, send an SMS. Walang napakapangit na pag-uugali, kundi yung laging late tuwing naanyayahan sa mga handaan. Lumalamig na yung pagkain, di ka pa dumarating. Lalo na kung ikaw ang pastor na inanyayahan, hindi ba? Nakakahiya kung ikaw yung late. So please be reminded na lagi tayong dapat mas maaga ng konti kaysa sa iba. Number 5, bring something to share. Kahit na sabihin huwag ka magdala ng kahit ano, magdala ka pa rin ng kahit ano. Snack, dessert, or any matching food na pwede nilang ihanda. Hindi ho ba? At itapat naman natin, ibagay naman natin yung ating dala sa handaang ating pupuntahan. Okay? Hindi yung medyo pang-Amerikano yung pagkain o pang-Western tapos nagdala ka ng sinigang. So, babalansihin natin ng konti. Number 6, kapag tayo papasok sa bahay, check to see if you need to remove your shoes or footwear. At mahalaga na kung merong silang panuntunan na dapat hubarin ng sapatos o tsinelas, maghubad ka, hindi ba? Para safe, ako lagi ko itong ginagawa. Nagdadala ko ng sarili kong tsinelas kahit saan ako magpunta kasi siguradong may mag-aanyaya sa amin ni Tita Kay sa bawat linggo, sa bawat every week na kami po ay bumibisita sa mga tao sa church. Number 7, para maka-avoid tayo ng mga aksidente, kapag nag-iwan po kayo ng sapatos sa labas ng pinto, wag doon sa dadaanan ng maraming tao. Ayusin ang mga footwear sa gilid at para hindi tayo hindi tayo mag-cause ng aksidente sa mga dadaan dyan. Ayusing mabuti ang ating mga tsinelas o sapatos. Number 8, as you walk in, pag papasok na tayo sa bahay, di ba? Ito yung mga preliminaries, yung 1 to 7. Number 8, papasok na tayo sa bahay. As you walk, hanapin muna natin yung host at babatiin natin ang host, hindi ba? Walang pinakapangit na sitwasyon kundi yung ang tagal mo na nakaupo doon, di mo pa binabati yung nag-anyaya sa'yo. So siya muna ang una mong babatiin. And let the host guide you to your seat. Tanungin natin kung saan tayo pwedeng umupo o saan tayo pwedeng tumayo. At lagi natin tatandaan, huwag tayong uupo sa paboritong upuan ng ating host. Para sa kanya lang yon. Okay? Number 9, kapag ang host ay nasa kitchen at naghahanda pa, kung maaari, keep them company and offer help. Kung meron pang tatapusin, tumulong ka para matapos na yung dapat tapusin doon sa kusina para makapaghanda na rin sila ng maayos. And then, number 10, get the vibes going. Ibig sabihin nito,
Minsan, nandun yung mga bisita sa loob ng silid, hindi ba? Tapos lahat sila, hindi naman siguro magkakilala. Ayun, awkward moment. Lahat nakatungo at nag-scroll na sa kanilang mga telepono. So how do you get the vibes going? When you see the guest, start conversing with them. Makipag-usap tayo, makipag-hello, makipagkamayan, at magsimula na ng magagandang kwentuhan. Number 11, respect privacy. Kapag tayo nasa loob ng tahanan ng ibang tao, huwag tayong gagawa ng grand tour. Ibig sabihin, huwag mong bubuksan ang lahat ng mga pintuan at labas-masok ka sa mga silid nila. Hindi tayo pwedeng gumawa ng ganyan. Maliban na tayo mismo ay inanyayahang tingnan ang kanilang buong tahanan. At kapag gumagamit tayo ng toilet, okay, at may mga drawers dun sa toilet, never snoop through their stuff. Ang ibig sabihin, huwag tayo magbubukas ng mga cabinet, okay, kahit pantry sa labas ng bahay o sa loob ng kusina. Huwag natin bubulat-latin ng mga bagay-bagay, mga aparador kasi hindi yun para sa atin. Hindi tayo mga crime investigators. Kapag nakita tayo ng mga items for display, number 13, mga memorabilia, hindi po yan hinahawakan. Yan ay tinitingnan lamang at yan ay mga tinatawag na conversation pieces. Number 14, kung gagamitan po kayo ng toilet, tandaan po natin na yung guest toilet ang ating gagamitin. Huwag tayong papasok sa silid kasi yung mga bahay na merong bedroom en suite na tinatawag, hindi ba? So huwag tayong papasok doon. Gamitin natin yung toilet para sa lahat ng tao. At kapag nandun na tayo sa loob ng toilet, I know hindi ko na dapat itong sabihin pero magandang sabihin pa rin, yung hand towel, yung maliit na tuwalya sa tabi ng lababo, yun ang pampunas ng kamay. At huwag niyong gagamitin na pampunas ng kamay niyo yung bath towel sapagkat yan ay private property at hindi niyo alam kung saan ginamit ang tuwalyang yan o kanino man yan. Number 16, para sa mga kalalakihan, kapag tayo'y jumijingle at nag-i-sprinkle-sprinkle tayo dyan sa paligid ng toilet bowl, siguraduhin nating punasan yan bago tayo umalis. Number 17, let's practice mealtime etiquette. Ang ibig sabihin, kapag oras na ng pagkain, follow the direction of the host. Pag sinabi niyang let us pray, makipag-pray. Pagkatapos, habang kumakain, express appreciation, magpasalamat sa pagkaanyaya sa iyo, at laging gamitin ang mga magic words na please at thank you. At siguraduhin nating piliin natin ang ating mga conversation topics, ha. Huwag yung mga nakakainis, nakakagalit, yung mga taong mahilig magkwento ng mga toilet humor, sa mga disgusting matters. Iwasan muna natin yan. At siguraduhin nating pleasant. Ulitin ko, pleasant ang pinag-uusapan. At higit sa lahat, huwag nating pag-usapan ang mga taong wala doon kasi magmumukha tayong nagchichismisan. Number 18, practice self-control. Kahit na ubod ng sarap ng pagkaing nakahanda, huwag masyadong magpapakabusog. Huwag lalamon, kain lang. Okay? Para ma-enjoy lang natin yung fellowship. Number 19, kung meron kang pagkaing hindi gusto, never comment unfavorably about the food or anything that is on the table. Kapag hindi mo yan gusto, tumahimik ka lang. Sakaling mag-ring ang telepono mo, huwag mong sasagutin, huwag ka rin magte-text habang ikay kumakain. And better still, itago mo ang telepono mo, ilagay mo sa bag mo o sa malayong lugar para hindi ka matuksong buksan yan anumang oras. At pagkatapos na ng kainan, kailangan linisin ang lamesa, offer your help in cleaning or clearing the table. Napakagandang gesture yan. Good manners yan. Yung tumulong ka sa pagliligpit. Huwag ka lang nakaupo dyan para kang senyorito na kailangan kang paglingkuran. And then after that, enjoy the chat time. Tandaan natin, nandun tayo para mag-catch up at mag-build ng relationship. So again, iwasan natin ang pagpa-fabbing. Fabbing dito sa Australia, ibig sabihin ay binubulat-lat mo ang telepono, ignoring other people around you. Yan ay pawang kabastusan. Ulitin ko po, ang pagbubulat-lat ng ating telepono habang kaharap ang ibang mga tao ay bastos. Alright, number 23, take a hint. Ibig sabihin, makiramdam kapag humihikab na yung iyong host at patayo-tayo na at nagsasalita ng mga salitang, ay, pagod ako ngayong araw, ang haba ng araw ko. Ang ibig sabihin niya ay magsimula ka ng umalis o magsimula ka ng magpaalam. And then finally, thank your host for having you and say, see you later. Alright, tingin sa paligid, baka meron kang naiwan, and then head immediately for the door, discontinue the conversation, and then say your goodbyes respectfully. And then, paglabas ng bahay, number 25, be mindful of the noise as you leave. Baka meron silang mga kapitbahay na nangangailangan ng katahimikan. Lalo na kung gabi na kayo umalis, siguraduhin lalabas tayo sa tahanan nila ng patahimik.
O yun lamang po, yan ay bahagi ng good manners and right conduct. Yan ay ugaling langit na kaakit-akit. Gawin natin yan at siguradong maiimbitahan tayo uli ng mga nag-imbita sa atin. Ito lamang po ang aking paalala sa inyo ngayong araw. Medyo mahaba po alam ko, pero alam ko na ito'y malaking tulong sa bawat isa sa atin. Ito po inyong lingkod, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church Sydney, Australia. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maligayang araw po sa inyong lahat.